Tatapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Sabi ni Kuya Adel, ang culprit daw, talagang yung dahilan kung bakit maraming miyembro ngayon ng MCGI ang nagsisilayasan. Alam mo, di kay kung sino, yang si KDR. O, Brad Willie, ano ang sabi ng Biblia? Doon sa culprit, anong dapat daw? Dapat bitinan ng malaking batong gilingan sa leeg at ilubog sa kalaliman ng dagat. Kita mo muna yung 7. Basa. Sa 7 ng ikalawang uwan, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Yun pala, yung nandun sa sanlibutan na nagsilitaw sa panahon nila na magdaraya at Antikristo. Ano ngayon ang sabi sa GIS? Diyan sa mga magdaraya at mga Antikristo na yan. Anong sabi? Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sino ang hindi tatanggapin at sino ang hindi babatiin, Brad Willie? Yung mga Antikristo nga, yung mga ang dalang aral ay hindi galing kay Jesus Christ. Baka namang yung Antikristo na yan, yan yung mga exeter ng MCGI. Hindi, yung mga exeter nga sa MCGI, yun nga ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga sila nag-exit kasi napatunayan nilang bulaan yung mga leader sa MCGI. Nandiyan dyan yan, kapatid na Rodel. Yan ang link natin. Kaya kahit sino pa ang sumulpot at magsabi na sila'y iglesia ng Diyos din. Ang tawag nila, Church of God. Kahit ano pang prayer meeting ang gawin ng kahit na sino, kahit ano pang pagpapasalamat daw ang gawin ng kahit na sino, kung hindi yung ayon dun sa katwiran at aral, utos na isinulat, na ibinalita sa atin, na narinig nila, na utos ng Panginoon, at pag lumihis dyan sa doktrina at prinsipyo ng aral ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Rodel, yan ang panuntunan eh. Yan ang panuntunan. Kaya kahit ano pa sabihin, bakit ika noong araw, nung panahon ng ganito? Ang tanong, ano ba yung aral? Kung noong una, kapatid na Rodel, ang maigi, yung kung ano ang wakas, ano yung ngayon, at ano yung andyan sa aral. Kung noong una, kaya nga sinabi na yung silang namamali sa diwa, noon pa sinasabi na ni Brad Eli yan eh. Opo. Darating sa pagkaunawa. Sabi ng 29-24 ng Isayas, silang mapag-upasala, matututo ng aral. Halimbawa ngayon, kapatid na Rodel, sabihin, bakit nung panahon ng kapatid na Eli? Yan ano ha. For the sake of argument, susundan kita, kapatid na Rodel. Bakit nung panahon ng kapatid na Perez, sabi ng kapatid na Eli? Opo. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Silang mapag-upasala, matututo ng aral. Noon nga panahon ng kapatid na Perez pwede pang uminom ng serbesa Dumating panahon ng kapatid na Eli. Ano? Wala na serbesa. Panahon ng kapatid na Perez, pwede pang manigarilyo. Dumating panahon ng kapatid na Eli, sigarilyo. 1987, hindi ako magkakamali, kapatid na Rodel. Itinexto ng kapatid na Eli yan tungkol dyan. Cold turkey, right there and then. Walang lingon-likod. Yung mga nagsisigarilyo, yung sumasampalataya, pinutol ang pagsisigarilyo. Prior to that, makakakita ka ngayon, tignan mo, baka pagka yun na nakita mong video na nag-uuso ka, nakita mo yung picture ni Brad Eli, may hawak ng sigarilyo, magsumiksik ka doon.
Di ba, no, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Kaya nga noon di ba? Sinabi pa ni kapatid na Eli, yung 4% ng alcohol, kasi wala pa hindi pa dumadating yung findings noon na nakita ng latest research. Pagka 4, ang sinasabi lang, for medicinal purpose. Yun naman na sinasabi, kapatid na Rodel, ng kapatid Opo. na Eli. Bakit? Kasi, sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag kang iinom ng tubig lamang. Yun ang, katwiran dun sa 5:23 ng unang Timoteo. Kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit, kapatid na Rodel. Di ba? Opo. O ano ibig sabihin? Yan, for medicinal purposes. Para bang yung medicinal cannabis, Brother Josel? Di ba dyan sa Amerika, meron ng medicinal cannabis, yung marijuana na ginagamit na gamot. Tama? Tama po, kuya. Makikita mo po, physical stores talaga. Pwede kang mag-walk-in po para bumili. Pero yun, for medicinal purposes. Ganon din yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Kaya noon, sinasabi pa ng kapatid na Eli yun, na Brother Rodel, na yung 4% kung halimbawa gamit to sa para doon sa mga tinitreat na halimbawa may mga medical conditions. But later on, they found out, may lumabas na mga research, no amount ng alcohol ang sinasabi doon sa research na yan, ang sabi ng mga experts, health experts, eto, basahin natin, sabi niya, no amount of alcohol is safe. Health experts warn, alcohol consumption at all levels can have damaging health implications according to a report in the Lancet. So, yun ang lumabas na latest, na at all levels, kahit pa yan ay 4% lang, na kung minsan, yung hindi naman sumasampalataya, gagamiting sangkalan, 4% lang naman yan. 4% lang naman, ginawa mo para ka naman 4% lang, di ba? Alam nyo na yun, mga kapatid. O kaya nga, nung lumabas yan, ngayon, no amount of alcohol. Let's turn our backs on that. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Ang batayan, klaro naman kasi. Nandiyan naman Kahit ano pang panahon ang dumating, kung dumadating yung pagkaunawa doon sa salita ng Diyos, nandyan yung salita ng Diyos at klaro, hindi tayo dapat humigit sa mga bagay na nasusulat. Dahil yung nasusulat, kapatid na Rodel, yun ang narinig, nakita, na isinulat sa atin na mga utos ng Panginoon na dapat na maging batayan ng ating mga paggawa. Kung nandyan dyan nakasulat, ang sumasampalataya, pag nakarinig, naglilinis yun, kapatid na Rodel, ng ating mga paggawa. Amen. Makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya ang titignan mo lagi, teka, ito bang salita na ito, nakasulat, ayon dun sa mga ibinalita ng mga apostol na utos ng Panginoon? Kung nakasulat, tignan mo, tama ba ang pagkaunawa mo na sinasabi mo? Dapat yung salita, makapagligtas yan, makapaglinis yan. Dahil yung salita, malilinis na kayo sa pamamagitan ng mga salita na aking sinalita sa inyo. So ang titingnan mo, isang bagay, kapatid na Rodel, ito ba makapaglilinis ba yung iniaaral o makapagdudumi? Opo, kuya. Kapag ka makapagdudumi, hindi yan, kapatid na Rodel, yung salita ng ating Panginoong Jesucristo na dapat na sundin. Pag makapagdudumi ng puso mo, ng budhi mo, ng kaluluwa mo, isang batayan yun. Sino naman na malilinis niyan? Sino naman na makikinabang diyan? Yung sumasampalataya. Kaya tignan mo yung sumasampalataya, kapatid na Rodel. Habang tumatagal, habang lumalaon ang panahon, bumabait. Opo, kuya. Diba? Pero pag nakakita ka, nagiging, barubal. At hindi. Yung sumasampalatayang lalaki, makita mo, sumasampalatayang merong kaya sa buhay, may kayabangan, dating may kayabangan, pero ngayon makikita mo, nagiging humble, makikita mo yung nagiging epekto nung salita na naririnig
noong may kalakip na pananampalataya. Kaya po, ang salita na yan na dapat natin maingatan. Maiingatan natin sa ating mga puso na mga sumasampalataya. At ang sumasampalataya, hindi tagapakinig, kung hindi tagatupad. Dahil yun naman ang atin pong pinagsasama-samahan. At yun ang makapaglilinis sa atin, mga kapatid. Sana may nadagdag po sa inyo sa ating pagpapatuloy ng sama-sama nating mga paggawa ng mga sumasampalataya. At makikita mo yung lahat ng mga sumasampalataya na nakikipagkapatiran eh. Ang dali mo na ngayon ma-identify. Lalo na ngayon, ay sa awa tulong ng Panginoon, aktibo ang mga kapatid na mga sumasampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya, there's nothing that we can do with that. Talagang ganun, Meron talaga, kahit na noong panahon pa ng mga apostol, upang kami ang wika ay maligtas sa mga taong masama. Walang katwiran. Bakit? Sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Kaya si Pablo, sinabi niya, maraming panganib ang sinuong ni Pablo. At ang isa sa sinuong ni Pablo ang panganib, sabi niya, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. 11:26 ng ikalawang Korinto. Biruin mo, dami niyang sinuong na kapanganiban sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Ba't may bulaang kapatid? Sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya. Pero salamat sa Diyos dahil mayor parte ng kapatiran na makikita mo, nakikipagkapatiran, talagang makikita mo sa kanila yung kanilang pananampalataya na gumagawa kalakip ng kanilang mga gawa. Patnubayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kapatid. Di ba? Mga kapatid yun ang ating lagi. Mga kapatid, kaya pag sinasabi po natin yon, sinasabi namin, mga kapatid, ang ibig naming sabihin doon, yung mga kapwa natin sumasampalataya. Hindi pa ho tayo nangangalahati. Ano-ano ngayon, Brooks? Ang naging dahilan, palagay mo, ng pag-exit ng hindi lang basta ordinaryong miyembro, pati matatagal ng mga matutuwid na kapatid, mga nag-exit. Aba, palagay mo, ano-ano mga dahilan? Bigyan mo nga ako ng isa na dahilan. Isa po sa malalaking dahilan, yung pong paulit-ulit na aral na wala ng sustansyang aral. Isa na po iyon, Vicky. Ito pa ang isa sa pinaka-core na dahilan. Alam mo kung ano ang isa sa core na dahilan, Bradlos, ng maraming pag-out ng mga exeter? Ayan, ipa-play natin kay Brooks. Parinig natin. At palagay ko majority mag-a-agree rito sa mapapanood yung video kung bakit isa ito sa pinakamatibay na dahilan ng maraming miyembro kaya sila nag-exit at nag-out sa current administration ng MCGI. Umpisahan natin, Brad. Mga pagtuturo, nakatranslate na po ito sa Espanyol, nakatranslate na sa Portuguese, sapat na para pakinggan ng tao at maakay sa pagliligtas ng Diyos. Kaya nga sina kapatid na Mel at si kapatid na Efren. Yan ang rason. Bakit? May bili ng kapatid na Eli Sapat na ang mga tape, sapat na ang mga naituro, napapatugtugin sa kapatiran. Ano nangyari? Ipinatutugtog ba, Bradlos? Hindi po. Hindi po ito nangyari. Unexpectedly, walang naririnig. Meron mang naririnig, yun. Puputulin yung clip. Hindi po kapatid na Eli. Totoo na kung po pwedeng mangaral ka nang di ka kumikibo, pwede ka rin mangaral o makipagdebate nang hindi ka kumikibo. Patutugtugin yung tape ni Brad Eli. Exactly. That is my point. Yun ang pinatugtog. Ikaw, maaasar ka ba o hindi? Maaasar po. Dahil hindi naman po iyon konektado doon. Ano yung mga lahat Ginawa mong voice clip. Yung uncle mo. Ano yun? Pagrespeto pa ba yun? Patay na yung tao. Huwag nyo nang gamitin yung voice clip. Ginamit nyo pa. Ano ba? DJ ka pa rin ba hanggang ngayon? Pabira naman yan. Kuya, mangangaral ka na po ng MCGI. Hindi ka na po disc jockey. At ang ginagawa mo yung disc jockey style pa rin. Anak naman ng pateng, oo.
Hindi na tama yan. Ayan. Diyan maraming nainis. Playback na lang, ayaw pang i-playback. Kaya ang ginawa nung kabilang panig, nagkaroon sila ngayon ng puro naman Brother Eli. Yan ang isa sa mga dahilan. Nakita ng ibang mga miyembro, gaya ni Ansat, inconsistency. Alin yun? Debating walang kibuan. Di ba, pag nagdedebate, dapat nagkikibuan? Exactly po. Dapat po yun. Exchange po yun. Discourse po yun. O, pag mag-aayuno, pwedeng kumain? Hindi po pwede. Kasi lumasa nga lang po, hindi pwede kumain pa. Di ba? Nawiwirduhan yung iba. Pambira naman. Ano ba yung leader namin? Nakipagdebate, hindi pwedeng kumibo. Abay, nag-ayuno, pwedeng kumain. Ano bang klase yan? Abay, pagtatalagang may bembangan, narinig mo ba yon, Bradlo? Opo. Pwedeng magtalaga dati sa panahon ni Nakawilo, talagang ang pagbabautis mo mahigpit. Todo pigil sa sarili. Okay? Sabi nga nung isa, bakit ganun, Brad? Dapat ang pagdalo sa mga pagkakatipon ay pinagtatalagahan. Abay, pambihira ang kamote. Pagtatalagang may bembangan. Patawarang walang pansinan. Narinig mo ba yung teksto na yan, Bradlo? Na kahit hindi mo nalapitan ng kapatid mo, sa puso nyo, nagpapatawad kayo, pwede na yon. Narinig mo ba yon? Opo. At ako po ay kasalukuyang nasa lokal nung yun po ay aking narinig. Di ba? Daming naiinis, dami nang naiirita. Ayan, yung good works on yung auto-block system na yan, auto-tiwalag na yan. Tapos ito na ngayon, pumasok si Adel, Area 52, nightclub, bentahan ng alak sa salot, yung pantinolang panabong ni, sino nga uli yun, Bradlos? May pantinolang panabong? Si EJ Boy po. Si EJ, yung concert, no regret, zero, none. Yung Wish concert na walang katapusan, monthly. KDR at night, La Vista Mansion, Tagaytay Mansion, KDR Group of Companies, KDRAC, Patarget, etc. Aba, ang daming mga miyembro, nakukulili natin nga. Mga kapatid, huwag muna pong lalabas. Isarado po ang gate. May pag-uusapan po tayo. Ang bulsa ng kapatiran, butas na. Ang dami ng kapatid, nag-exit na. Alam mo kung sino ang tunay na culprit, Bradlos? Sino po? Walang iba kundi si Kuya. Ano sabi ng Biblia? Basahin natin. Mateo 18:6. Ganito ating mababasa. Tatapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Sabi ni Kuya Adel, ang culprit daw, talagang dahilan kung bakit maraming miyembro ngayon ng MCG ay ang nagsisilayasan. Alam mo, DK kung sino? Yang si KDR. Brad Willie, ano ang sabi ng Biblia? Doon sa culprit, anong dapat daw? Dapat bitinan ng malaking batong gilingan sa leeg at ilubog sa kalaliman ng dagat. Bakit naman kailangan mayroong pamalaking batong gilingan? Para pagka inihagis na sa dagat, hindi nalulutang uli. Naloko na. Masama pala kahulugan. Ayan po ang nakikita natin at nababasa sa Biblia, no? Alam mo, Brad Willie, mabigat na kasalanan yun. Di ba? Yun yung nakalagay na nababasa natin, ano? Si Yes. Pablo ba? Gaano ba ang pag-iingat ni Pablo sa mga kapatid? Paano niya iniingatan ng mga kapatid na ayaw niyang siya'y makapagpatisod? Kaya nga kahit ang kahulugan nun hindi na siya kumain. Talagang hindi siya kakain. Bakit? Ayaw niya kasing makapagpatisod. Basa. 8:13 ng unang Korinto. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamangkati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Hindi kami nag-uusap ni Brad Willie, para sa inyong kaalaman. Ngayon lang siya pumasok, Hindi niya alam ang verse na sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung dapat na niya basahin. Ngayon, balik ako. Ganun po si San Pablo. Si San Pablo, sa pag-iingat niya sa kapatid, ano po ang sabi, Brad Willie, pagka ang kapatid ay matitisod, anong gagawin niya? Sabi ng Apostol Pablo, kung ang pagkain ng lamangkati makapagpapatisod sa kapatid, kailanman hindi na ako kakain ng lamangkati. Ano ba ibig sabihin yan sa ganyang mga pananalita? Yung pagpapahalaga sa kapatid, yun ang pangunahin sa isang mangangaral talaga na sinugod ng Panginoon. Ganyan ka mapagpahalaga si Pablo sa isang kapatid na ayaw niyang makapagpatisod ng kahit isa. Abay, ngayon, hindi ganyan na nangyayari. Merong isa, halimbawa, nalilihi sa espiritu, nalilihi sa katotohanan.
Aba, wala. I-block. Yung isang nalilihis ba sa katotohanan? Ano ba ang bilin ni Pablo sa mga kapatid pag may nalilihis sa katotohanan? Basa. Sabi sa 6:1 ng Galacia, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinaan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Po, Brad Willie, ang dapat gawin sa isang kapatid na nalihis sa katotohanan? Dapat bang i-block o ano ang dapat gawin? Dapat papanumbalikin yung mga nakagawa ng pagsuway, yung mga nalihis, papanumbalikin, hindi ibablock. So, ang dapat gawin sa apoy. Basa. Sa Judas 22, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Dapat agawin sa apoy. Ang ginagawa po ng pangasiwa ng LCD ay sa pagbablock sa mga kahulugan. May pinagtutula ka na sa apoy. Ang bihirang kamote, ano? So, masisisi mo ba ngayon, Brad Willie? May mga mag-e-exit talaga sa loob ng MCGI. Talagang hindi natin sila masisisi kung sila nag-e-exit ng maramihan, mass exodus ang nangyayari, DK. Dahil sa maling pag-aaplikasyon ng talata. At alam mo pa, Brad Willie, ang isang maling aplikasyon ng talata kung ano? Ano yon? Abay, wag daw tanggapin. Wag daw papasukin sa bahay. Tama bang aplikasyon yun ng talata? Ito bang ang isang kapatid na hindi sumasampalataya o kalaban hindi dapat tanggapin at papasukin sa bahay? O maling aplikasyon niya ng talata? O pakinggan niyo ang nakasulat sa isang talata. Basa. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. At huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Wala ako sinasabing aklat, ha? Si Kawili na bahala, ha? Sa G's. Abay, pagka pala ang may darating na sino man, wala sa kanya yung aral to. Huwag niyong tanggapin sa inyong bahay, huwag niyong batiin. Diyan nag-umpisa yung auto-block. Huwag niyo nang kausapin. Maba yung talata na yan? Diba, tamang kahulugan diyan sa konteksto ng talata na yan. Paliwanag mo nga po. Ang tinutukoy dito ni Apostol Juan, hindi naman basta miyembro sa iglesia. Ito nagdadala ng aral. Ibig sabihin, mangangaral ito, hindi ito miyembro, DK, sa ating mga kasama. Pagka mayroong mangangaral, pupunta sa bahay mo, ang daladalang aral hindi naman yung aral ng Panginoong Jesucristo, yun ang sinasabing wag tatanggapin. Hindi miyembro yan. Kita mo muna yung 7. Basa. Sa 7 ng ikalawang Juan, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Yun pala, yung nandun sa sanlibutan na nagsilitaw sa panahon nila na magdaraya at Antikristo. Ano ngayon ang sabi sa G's? Diyan sa mga magdaraya at mga Antikristo na yan. Anong sabi? Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sino ang hindi tatanggapin at sino ang hindi babatiin, Brad Willie? Yung mga Antikristo nga, yung mga ang dalang aral hindi galing kay Jesus Christ. Baka namang yung Antikristo na yan, yan yung mga exiter ng MCGI. Hindi, yung mga exiter nga sa MCGI, yun nga ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga sila nag-exit kasi napatunayan nilang bulaan yung mga leader sa MCGI.